What's up sa inyo mga kapito? Isang mapagpalang araw uli sa inyo at welcome uli sa panibagong episode ng Uncle B Basketball Tutorials. Noong nakaraang vlog natin mga kapito ay pinag-usapan natin, tinalakay natin ang article number 24, dribbling. Okay? So nahinto tayo doon sa OBRI, pinag-usapan natin ang mga example at mga interpretasyon at nakatalakay tayo ng dalawang example doon. So itutuloy natin ang ating usapan at pag-aaral tungkol sa article number 24, dribbling, dyan sa OBRI. So ngayon mga kapito, tatalakayin lang natin ang isang article dahil sa panahon ngayon meron pa ring mga players, merong mga referee na talagang hindi alam o kumbaga ewan ko kung hindi nila alam o talagang pinapatunayan na nila sa sarili nila na violation to. Okay? Ang article na tatalakayin natin ay article number 24-4 doon sa OBRI. So yung example nun kung saan, okay, ang sitwasyon doon, yung scenario doon, yung pagkapos ng bola sa ring at nasasalupa ng player. Kung sino ang tumirang player, nasasalupa niya pa uli. At meron pa rin mga referee na nakikita ko at na-experience ko na pumipito ng violation. At merong mga players, hindi lang meron, sobrang daming mga players na sumisigaw pa. Si coach sumisigaw pa na, violation na yan, violation na yan. Una ako nagtataka. Sabi ko nga, sa tinagal-tagal ng adya ng rules and regulations at naging legal ang senaryo na yan o yung action na yan, bakit marami pa rin mga players, bakit marami pa rin mga coaches, at bakit meron pa rin mga referees na hindi talaga lubos na naiintindihan ang article na yan o yung rules na yan. So ngayon, dito sa ating channel at sa vlog na to, liliwanagin na natin. Okay, tapusin na natin yung usapan tungkol dyan. Gaya ng sinabi ko, tumuon tayo sa article na to. Okay, article 24-4 dyan sa OBRI, Official Basketball Rules Interpretation, tungkol sa dribbling. Okay, so ilalagay natin sa screen, doon sa screen, okay, para mabasa at makita ng mga subscribers natin at mga followers natin. At direct ng Tagalog na yan, hindi na tayo rito maglalagay ng English tapos tatagalogin pa natin. Tinagalog na natin yan. Direct ang ilalagay na natin yan dyan sa may screen. So talakayin natin mga kapito, ang article number 24-4 example doon sa OBRI, sa Official Basketball Rules Interpretation, sa ilalim ng dribbling. So sinasabi dyan, si A1 ay tumira at hindi tumama sa ring. Tumira sa A1, hindi tumama sa ring, ibig sabihin kumapos, ba? Nasalo ni A1 ang bola at pasadyang binato ni A1 ang bola sa backboard. Okay? Pagkatapos ay sinalo o hinawakan uli ni A1 ang bola bago na hawakan ng ibang player. So, i-analisa natin. Okay? Tagalog na Tagalog yan, pero palalimin pa natin para lalong maintindihan. So, ang example na yan, ganun lang, tumira sa A1 ang bola, hindi tumama sa ring, kumapos. Okay? Ngayon, nasa low na A1. Okay? Huminto muna tayo dyan. So, nasa low na A1. So, sa example na yan, walang nasabi dyan na pumito ang referee. Diba? Walang nakasabi na pumito ang referee. Basta, nasalo na A1 ang bola. Okay? At pasadyang binato na A1 ang bola sa backboard. Okay? Binato. Okay? Kumapos. Nasalo. Intentionally binato sa backboard. Pagkatapos, sinalo uli. Hinawakan uli ni A1 ang bola bago pa mahawakan ng ibang players. So, yun yung example. Ngayon, alamin natin ang interpretasyon ni FIBA sa sitwasyon na yan, sa example na yan. So, sinasabi ng OBRI, Official Basketball Rules Interpretation, na ito ay isang legal play mula kay A1. So, maliwanag yun. Diba?
So maliwanag din, patungkol pa lang ron, ano? And then sumunod na sentence, sinabi, pagkatapos niya masalo ang bola, si A1 ay pwedeng tumira, pumasa, o magsimula ng pagdidribble. So yun ang maliwanag na interpretasyon. Okay? So sa pagkakataon na yon, nalaman natin yung example, narinig naman natin at nabasa natin, legal daw yon. Okay? So, ulitin natin, kumapos, hindi tumamasa rin, nasalo ng player uli, legal. Diba? And then, sabi dyan sa interpretasyon, si A1, yung player na nakasalo ng bola, pwede niyang ipasa yon. Okay? Pwede niyang itira. Okay? At pwede siyang magsimula ng pagdidribble. Yun ang tatlong bagay na pwedeng gawin ni A1 sa pagkakataon na yun. Ngayon mga kapito, okay? Walang sinabi dyan sa rules and regulations na yan kung tapos na ba mag-dribble si A1 o hindi pa nakaka-dribble. Diba? Kasi sa example, wala. Basta sinabi si A1 ay tumira at hindi tumamasa rin. Hindi mention dyan kung nakapag-dribble na ba o hindi pa. So, pinapalagay o sinasabi dyan sa rules and regulations, in either way, nakapag-dribble na o hindi pa nakapag-dribble, di ba? Kasi, yun ang sinasabi niya eh. Wala naman siya sinabi ron na nag-dribble na o hindi pa eh. Inano na niya, kumbaga, pwedeng nakapag-dribble na o hindi pa. So, ibig sabihin, nung kumapos ang bola at nakuha uli ni A1 ang bola, at intentionally pinatama niya sa backboard at kinuha niya. So may tatlong bagay na pwede siyang gawin. Pwede siyang mag-dribble, pwede siyang tumira, pwede siyang pumasa, at pwede siyang mag-dribble. Okay? So ano ang pumasok doon sa sitwasyon na 'yon nakakaiba? Okay? Kasi napakabihira sa loob ng basketball court na kumapos, nakuha mo. Okay? Papatama mo pa sa board, 'di ba? Usually yung mga players hindi na. Diba? May mga players na tinitira na yan o kaya pinapasa. O yung ibang player nagdi-dribble. Okay? So hindi natin malaman sa ganung sitwasyon kung ano ang legal doon. Okay? Yung hindi na pinapatama sa board. Dahil dyan sa Article 24-4, sinabi ng kumapos, pinatama pa sa board. Okay? So nakumpleto yung yung scenario na yon para magpasa, para tumira, at para mag-dribble pa sa A1. Okay? So, ganon ang senaryo na kailangan makita natin mismo sa loob ng basketball court, hindi ba? Kailangan makita natin na nung tumira ang isang player, kumapos, siya uli ang nakakuha, good, legal. Di ba? Legal play pa, kailangan ipatama niya sa ring, ibato niya muna doon sa board at kunin niya uli para makapag-dribble lili siya. Di ba? So yun ang kailangang element, okay, para magawa niya ang pagdidribble. Kasi obviously yung pagpasa at pagtira, common yun. Walang makikitang violation talaga ron. Dahil walang problema doon. Pero yung mag-dribble pa, galing na ron sa galing na doon sa pagdidribble, o kaya magiging isang sitwasyon na legal lang yon kung hindi pa nakapag-dribble, di ba? Hindi naman niya binanggit niya kung nag-dribble na o hindi pa, hindi naklaro ng rules and regulations. Pero sabi nga, pinapalagay diyan na maybe in either way pwede. Nakapag-dribble na o hindi pa, basta pumasok ang isang elemento na ipatama o ibato doon sa board yung bola bago niya uli gawin yun. Okay mga kapito, so wala na tayong pag-aagam-agam ngayon, wala na tayong tinatawag na pagdadalawang isip na legal ang pagkapos ng bola at nakuha pa uli ng the same player o yung player na yun uli. So maliwanag na yun, diba? Sa lahat ng mga subscribers natin, ng mga followers natin, at sa lahat ng mga viewers na nanonood dito sa ating YouTube channel, maliwanag po yan na sinasabi sa article number 24-4 ng dribbling sa ilalim ng OBRI Official Basketball Rules Interpretation na legal.
na ang bola ay pumapos sa isang tira at siya pa rin yung nakakuha. Okay? So, yon. Ngayon mga kapito, may iiwanan tayong katanungan. Okay? So, dalawang katanungan ang iiwanan natin. At sa lahat ng mga subscribers natin, sa lahat ng mga viewers natin, pwede kayong mag-comment dyan sa baba. Sabihin niyo yung sagot ninyo kung ano yung maaaring maging sagot ninyo. Okay? Kasi, para malaman natin sa next vlog, mabasa natin yung mga comment nyo at mapag-usapan natin at magkaroon tayo ng pagpapalitan ng kuro-kuro sa pamamagitan ng mga comment nyo dyan sa baba at sasagutin natin yan sa next vlog natin. So, ang unang tanong mga kapito, ito So, scenario number 1, ang tanong ni Uncle B, letter A. So, dalawa, letter A tsaka letter B. So, sa scenario tayo, Scenario, letter A. So, ito, si A1, okay, galing sa tuloy-tuloy na paggalaw o motion habang nagdi-dribble. Okay? And then si A1 ay huminto. Okay, huminto. Galing sa pagdi-dribble, huminto si A1. Okay? At tumira. Huminto, tumira. Galing sa tuloy-tuloy na motion. Okay? Nagalaw. Ngayon, hindi tumama ang bola sa ring. Okay? Nasaluulin ni A1 ang bola. Okay? Bago mahawakan ng ibang player. Ngayon, ang tanong. Okay? Sa letter A, ang tanong ni Uncle B, ano ang mga pwedeng gawin ni A1? So, sagutin natin yan. Okay? Ngayon, sa letter B naman, ito ang ating katanungan. So, hawak ni A1 ang bola at hindi pa nakakapag-dribble. Hawak ni A1 ang bola, hindi pa siya nakakapag-dribble. Okay? Either galing yan sa pasa. Okay? Ngayon, tumira sa A1. Pagkatira ni A1, hindi tumama sa ring. Okay? Nasalo ni A1 ang bola. Nasalo niya uli. Kumapos, nasalo niya uli ang bola. Ngayon, nasalo niya ang bola bago pa mahawakan ng mga ibang player. Okay, ngayon, ito ang tanong, yung pangalawang tanong natin, letter B. Okay? Ano ang mga pwedeng gawin ni A1? Okay? So, sa scenario A, tsaka sa scenario B, iisa lang ang katanungan natin yan. Ano ang pwedeng gawin ni A1? Okay? So, ayan naman, nakalagay dyan. Linagay natin sa screen at sagutin natin. Bigyan natin ng pagkakataon ng ating sarili na sagutin. Kasi, mga kapito, ang katotohanan sa senaryo na binigay natin, hindi yan nakasulat talaga sa rules and regulations dito sa OBRI. Wala tayong nakitang nakasulat ng ganun. Okay? Kaya lang, syempre, may principle tayong susundin regarding sa sitwasyon na yan. Kasi, hindi naman como hindi nakasulat ay walang kasagutan si FIBA. Hindi. Mayroong kasagutan si FIBA pero susundin natin ang principle na yon. Okay mga kapito? So abangan natin ang mga kasagutan nyo. Comment nyo dyan sa baba. At yun, magkita-kita tayo sa susunod na vlog. Sasagutin natin yan. Okay mga kapito? So yun ang ating mixing vlog ngayon. Okay? Para lang malaman natin yung mga sitwasyon na nagkakaroon tayo ng katanungan at hindi natin nakikita sa ilalim ng rules and regulations ng FIBA. Di ba? Kasi maraming lumalabas sa social media na legal daw yan, legal daw to. Pero hindi ako kumbinsido dahil hindi naman ay papaliwanag kung ano ang sinasabi ng mga prinsipyo, yung principle. Kasi kung may kukunin kang principle ng isang rules and regulations at i-apply mo dyan, kailangan maging convincing. Di ba? Para kapani-paniwala. Pero kung sinasabi mo lang according lang doon sa pagkakaintindi mo sa isang article na hindi naman talaga yun ang pakahulugan at wala kang ina-apply na principle, ay mahirap paniwalaan mga kapito. So dito sa pamamagitan ng YouTube channel ni Uncle B, anuman usapin ng mga senaryo, mga sitwasyon na hindi nakasulat sa libro ni FIBA, na ipapaliwanag natin ng maayos dahil ina-apply natin ang mga principle
na nakadikit dyan. Diba? Para mas kapanipaniwala at talaga namang tatanggapin niya ng mga viewers natin at ng mga subscribers natin. Okay mga kapito, so yun, bago tayo magtapos, gusto ko munang i-shoutout, lalagay ko dyan sa screen doon, no? Kasi di ba, napaka-social na natin. Nandito na tayo sa isang studio. Nag-e-edit na lang tayo, no? Nandito na tayo sa isang studio, palipat-lipat pa tayo ng studio, ganyan ka-social si Uncle B. So shoutout, ilalagay natin dyan si Manuel Kalimlim, ano? Ay, Manuel Kalimlim, shoutout sa'yo. Ayan, ipapa-shoutout dyan, matagal na. Okay, nakasama ko yan si Manuel Kalimlim sa mga workout namin dito sa Metro Manila. So shoutout sa'yo, Manuel Kalimlim. At of course, shoutout kay Pastor Ed Tumarong. Walang sawang supporter natin yan, walang sawang sumusuporta dito sa ating YouTube channel. At syempre, shoutout din kay Alfredo, okay, Alfredo Bautista. Yan, shoutout dyan sa Tacloban City, si Brap. At shoutout din kay Mr. Romualdo Sarmiento, si Brap din yan, dyan sa Pulilio Islands, Quezon. So, yun mga kapito. At dito ko natatapusin ang ating video. At sana nasa mabuti kayong kalagayan lagi, stay healthy lagi, para tuloy-tuloy pa ang ating pagtakbo at pagpito. Okay? So dito ko natatapusin ang ating video. At magkita-kita ulit tayo sa susunod na vlog. God bless us all. Peace out.